Isang magandang umaga sa ating lahat. Kami ang pangkatatlo nagbabahagi sa inyo ng isang konteksto na meron kausayan ang mga tiga-Bohol. Choco Hills nga lang baka meron sila. Kaya narito kami ngayon sa National Museum upang alamin yan. Ano, tara? Ang Demia Retablo, ito ay matatagpuan sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino Parish Church sa Demia, Bohol. Ang Demia Retablo ay nilikha noong 18 siklo at nagsisilbing isang kahang-hahangang produkto ng kasanayan at pagkamalikhain ng mga katutubong Pilipinong artisan. In-establish ito ng mga Spanish Jesuit missionaries noong 1750. Hanggang ngayon, 2026 ay nakatayo pa rin ito. Isang retablo ay isa sa mga pangunahing katangian na matatagpuan sa loob ng mga lumang simbahang Romano-Katoliko sa Pilipinas. Ito ay nagsisilbing isang pandekorasyon na estruktura sa likod ng altar kung saan naka-display ang mga sagradong imahe at mga figura ng relihiyon. Ang Demia Retablo ay ginintuan at polychrome. Ibig sabihin ay nagpapalutan nito ng mga detaling ginto at pininturahan ng iba't ibang kulay. Ito ay pinalamutian ng magagandang elemento artistiko tulad ng mga rosette, ubas, palumbon, cherubin at mga haliging Solomoniko na nagpapakita ng pambihirang paggawa ng mga Pilipinong artisa noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Dahil sa kalagahan nito sa kasaysayan, sining at kultura, ang Demia Retablo ay dineklara bilang pambansang kayamanan ng kultura ng Pambansang Museo ng Pilipinas noong Hulyo 28, 2011 sa pamamagitan ng deklarasyon ng museo bilang 62011. Pero bakit? Dahil sa isang natatangi nitong kwento at katibayan ng ating pagiging artisan na Pilipino at sa pagbibigay ng halaga ito sa ating kasaysayan. Papansin natin sa Demia Retablo, sa strukturang ito, may mga haligi. May meaning ba ito? Or isang haligi lamang? Ano? Tara, alamin natin. Ano ba ang natatanging kwento ng haligi na ito? At ano ba ang tawag dito? Ang tawag dito ay Corinthian. Ang pangalang Corinthian ay nagmula sa sinaunang lungsod ng Gresya na Corinth. Ayon kay Vitruvius, isang Romanong arkitekto at may akda ng unang kilalang aklat-aralin sa arkitektura, ang De Architectura na isinulat noong bandang 30 BC. Ang disenyo ay inspirasyon ng mga dahon ng isang halamang acanthus na tumutubo sa paligid ng isang basket na nakalagay sa libingan ng isang dalaga mula sa Corinth. Ang pagkilala rito bilang pambansang kayamanan ng kultura ay nagsisiguro na ang obra maestra na ito ay patuloy na mapangalagaan at pahahalagahan ng mga susunod na henerasyon. Hindi lamang ito panapos, ngunit panimula sa ating henerasyon upang alamin ang natatagong haligi na meron tayo noon.